Ay, hello, Senator. Oo, magandang umaga. Okay. Nag-deliver daw po sa inyo yung 18 Marines ng mali-malitang pera mula sa Kabanang Bayan. Totoo po ba ito, bossing? Pwede ba natin na malaman no, kung ito ba ay may katotohanan yung mga allegation laban sa inyo mga bossing? Pagpalagay natin Yes, oo. may dinala Sige, sila go sa akin, ahead. no? Go ahead po. But I'm saying it's not true. Mhm. But if indeed they sent Yes. money to Oh, me, go, 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 so go. what Yes. did I violate? Okay. Aha. I was a private Okay. citizen. Okay. Ang mga batas na posibleng maging angkop dito ay ang posible ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act po, no? Ang private citizen ay maaring managot kung mapatunayang nakipagsabuatan siya sa mga public official para sa illegal na makuha ng pondo o benepisyo mula sa gobyerno, no? Kinikilala ng Korte Suprema na maaring kasuhan ang mga private individuals na kasabwat ng mga public officers sa mga paglabag sa RA 3019, okay? Ang Supreme Court e-library plus to revised penal code pwede rin po. Posibleng estafa, falsification, corruption of public officials, no? O iba pang kaugnay sa na krimen depende sa paraan ng pagkuha ng pera at ebidensya. Okay? Posible rin po ang Anti-Money Laundering Act po, no? Kung ang pirang natanggap ay produkto ng predicate crime. Halimbawa po, dito, yung ating graft, plunder, stapa, di ba? At may pagtatago, paglilipat ng pinagmula ng pera. At ang ating pang-apat ay plunder law, karaniwang nakatuon sa public officers mga boss, no? Kundi maaring masangkot ang private individuals bilang conspirators depende sa facts ng kaso. Okay, panglima po or ang ating next ay malversation of public funds. Karaniwang laban sa public officer na may kustodya ng pondo. Ngunit maaaring magkaroon ng panagutan ng private citizen bilang kasabwat kung napatunayan ito ang conspiracy, no? Yung pagdi-deliver ng mali-malitang pera. Okay? Okay, alam mo na. Oh, magandang umaga. Okay. Nag-deliver daw po sa inyo yung 18 Marines ng mali-malitang pera mula sa Kabanang Bayan. Totoo po ba ito, bossing? Pwede ba natin na malaman no, kung ito ba ay may katotohanan yung mga allegation laban sa inyo mga bossing? Yes, oo. Sige, go ahead. Go ahead po. Mhm. Yes. Oh, go, 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 go. Yes. Okay. Aha. Okay. Okay. Ang mga batas na posibleng maging angkop dito ay ang posible ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act po, no? Ang private citizen ay maaring managot kung mapatunayang nakipagsabuatan siya sa mga public official para sa illegal na makuha ng pondo o benepisyo mula sa gobyerno, no? Kinikilala ng Korte Suprema na maaring kasuhan ang mga private individuals na kasabwat ng mga public officers sa mga paglabag sa RA 3019, okay? Ang Supreme Court e-library plus to revised penal code pwede rin po. Posibleng estafa, falsification, corruption of public officials, no? O iba pang kaugnay sa na krimen depende sa paraan ng pagkuha ng pera at ebidensya. Okay? Posible rin po ang Anti-Money Laundering Act po, no? Kung ang pirang natanggap ay produkto ng predicate crime. Halimbawa po, dito, yung ating graft, plunder, stapa, di ba? At may pagtatago, paglilipat ng pinagmula ng pera. At ang ating pang-apat ay plunder law, karaniwang nakatuon sa public officers mga boss, no? Kundi maaring masangkot ang private individuals bilang conspirators depende sa facts ng kaso. Okay, panglima po or ang ating next ay malversation of public funds. Karaniwang laban sa public officer na may kustodya ng pondo. Ngunit maaaring magkaroon ng panagutan ng private citizen bilang kasabwat kung napatunayan ito ang conspiracy, no? Yung pagdi-deliver ng mali-malitang pera. Okay? Okay, alam mo na.